May mga kwarto sa boarding house na hindi dapat inuupahan, lalo na kapag alas 12 ng gabi, may kumakatok mula sa loob ng aparador. 3 estudyante na ang nawawala sa lumang boarding house sa Maynila, pero ang pinakanakakatakot, may isa sa kanila na hindi pa rin umaalis. Sa likod ng isang lumang eskinita sa Sampaloc, Maynila, nakatayo ang isang boarding house na halos hindi na pinapansin ng mga tao. Kupas na ang pintura nito. Kalawangin ang gate. At tuwing gabi parang may umiiyak mula sa ikatlong palapag. Tinatawag itong Balit Dormitory. Murang renta. Tahimik. Pero bihira ang nagtatagal. Doon lumipat si Carla, isang 19 anyos na estudyante mula Bicol. Kailangan niya ng murang matitirhan malapit sa university. Basta may higaan at ilaw, ayos na. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng matandang landlady na si Aling Nena. Bawal lumabas ng kwarto pag alas 12, sabi nito habang nakatitig kay Carla. Bakit po? Umiti lang si Aling Nena. Makinig ka na lang. Room 13 ang ibinigay sa kanya. Pagpasok niya pa lang, may kakaiba na agad. Malamig. Parang may humihina sa batok mo. Sa unang gabi, tahimik naman. Pero eksaktong alas 12 ng hating gabi. Lie! 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 May kumatok. Dahan-dahan. Parang kuko sa kahoy. Napabangon si Carla. Hello! Walang sumagot. Pagtingin niya sa ilalim ng pinto, walang paa. Walang anino. Pero tuloy ang katok. Lie! 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 Mas mabilis na. Biglang namatay ang ilaw. At mula sa aparador, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Babae. Tulungan mo ako Naniga si Carla. Unti-unting bumukas ang aparador mag-isa. Ray! At doon niya nakita. Isang babae. Maputla. Duguan ang leg. Lubog ang mga mata. Nakatayo sa loob ng aparador habang nakangiti. Nasaan sila Biglang sumara ang aparador ng malakas. Bang! Napahiyaw si Carla. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa ibang boarders. Pero biglang natahimik ang lahat. At doon sinabi ng isa. Si Ana yon. 3 taon na raw ang nakaraan nang mawala ang estudyanteng si Ana sa boarding house. Hindi na nakita ang katawan. Pero simula noon, may mga nakakarinig na ng pag-iyak sa room 13. At may ilan daw na nakakita ng babaeng duguan sa aparador. Hanggang sa nagsimula ang mga tunog. Tuwing madaling araw, may humihila sa paa niya. May kumakaladkad sa hallway. Ray! Parang may hinihilang bangkay. Isang gabi, nagising siya dahil may bumubulong malapit sa tenga niya. Hanapin mo sila. Pagdilat niya, nakadikit sa kisam ang multo ni Ana. Baliktad ang ulo. Nakangiti. Tumutulo ang dugo sa mukha nito papunta kay Carla. Napatili siya. At biglang, bang! May sumara sa pinto. At sa salamin, may nakasulat gamit ang dugo. Nasa ilalim. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-imbestiga. Nalaman niyang bago mawala si Ana, may 3 lalaking boarder na madalas mangharas dito. At mas nakakatakot, pinsan pala ni Aling Nena ang isa sa mga lalaki. Gabi iyon nang marinig muli ni Carla ang pag-iyak. Mas malakas. Mas galit. Sinundan niya ang tunog hanggang sa storage room sa baba ng boarding house. Mabaho. Maitim. At sa gitna ng sahig, may parte ng tiles na parang bagong semento. Habang nakatitig siya roon, biglang namatay ang ilaw. Totally black. Tapos, may humawak sa balikat niya. Malamig.
basang bas. Paglingon niya, si Ana. Putol ang lig. Nakabuka ang bibig. At bumulong ito. Ilabas el-dai-i. Biglang may tumakbong yabag sa likod niya. Papalapit. At may lalaking boses na sumigaw. Umalis ay dyan. Si Aling Nena. May hawak itong martilyo. Wala kang dapat malaman. Biglang nagsara mag-isa ang pinto ng storage room. Bang! Nagsimulang kumalabog ang buong kwarto. May mga kamay na lumalabas sa ilalim ng tiles. At narinig ni Carla ang napakalakas na sigaw ni Ana. Pinatay nila Ray. Crash! Pumutok ang mga bombilya. Habang sumisigaw si Aling Nena, kusa namang nabasag ang sementong sahig. At doon, lumitaw ang naagnas na bangkay. Nakatali ang kamay. May punit na uniform. Si Ana. Tumakbo palabas si Aling Nena pero biglang namatay lahat ng ilaw sa hallway. At kasunod noon, isang napakalakas na sigaw. Hindi na muling nakita si Aling Nena kinabukasan. Ang natagpuan lang ng pulis, dugo sa dingding, at marka ng mga kamay na parang may kinakaladkad. Isinara ang boarding house matapos lumabas ang katotohanan. Pinatay pala si Ana ng 3 boarders matapos niyang ireklamo ang panghaharas. Tinulungan silang itago ni Aling Nena. Pero kahit sarado na ang gusali, may mga tricycle driver pa ring nagsasabing may nakikita silang babae sa ikatlong palapag. Nakatayo sa bintana. Duguan. Nakangiti. At kapag may napapadaan daw pagsapit ng 12:00, may maririnig na katok. Lie! 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 Mula sa loob ng aparador. Ikaw kung ikaw ang nakarinig ng katok mula sa aparador 12:00 ng gabi, bubuksan mo ba?